Hello mga ka-bakers! Ako po ang inyong Tita Chang na nagsasabing maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. At ngayon naman po ay isang halaman or puno ang ating bibigyan ng buhay, ang puno ng kawayan. Ang kawayan sa lahat ng puno, kung mapapansin ninyo, ay laging nasa looban o gilid ng tulay o sa gilid ng mga bangin o lagi na lang siya sa sulok. Hindi gaya ng ibang puno na nasa gitna o nasa harapan. Gaya ng kawayan, lahat ay may purpose. Ang kawayan, kaya siya madalas na nasa gilid ng bangin, tulay o sulok dahil kapag bumagyo, siya ang pumuprotekta sa baha dahil ang kawayan ay matibay at matatag. Malakas siyang sumipsip ng tubig at kahit pa dumating ang malakas na bagyo, nananatili siyang matibay at matatag. Ang kawayan, kapag dumating ang bagyo, nananatili siyang matatag, matibay at malakas. Sumasabay lang siya sa hangin at kung kailangan yumuko at magpakumbaba. Marunong siyang sumabay. Hindi niya kinokontra ang hangin, bagkus sinasabayan at sinasayawan lamang niya ang hangin. Mga ka-bakers, meron po ako isang kwento tungkol sa kawayan. Sa isang bakuran, may ilang punong kahoy na nagpapayabangan. Andiyan ang santol, mangga, at halamang namumulaklak. Sabi ng santol, "Tingnan niyo ako," sabi ng santol. "Hitik ako sa bunga, kaya mahal na mahal ako ng mga bata." Sabi naman ng mangga, "Daig kita, dahil mayabong ang aking mga dahon at hitik sa bunga. Kaya maraming ibon ang dumadapo sa aking mga sanga." Hindi nagpatalo ang rosas. Sabi ng rosas, "Higit ako maganda. Mapupula ang aking mga bulaklak, kaya naman marami sa akin ang natutuwa at nagagandahan." May isang kawayan na nakatayo sa dulo ng bakuran na tahimik lang at hindi kumitibo. Sabi ng mga halaman, "Teka lang, tingnan nyo si kawayan. Payat na payat at wala pang bulaklak at bunga. Tingnan nyo, tahimik lang siya at mukhang kawawa." Nagtawanan ang mga punong kahoy. Pinagtawanan nila ang punong kawayan. Nagalit ang hangin sa narinig na usapan ng mga punong kahoy. Pinalakas niya ng pinalakas ang kanyang pag-ihip at isang oras niyang pagkagalit ay nahulog ang mga bunga. Nangabuwal ang puno ng mayayabang na punong kahoy at ang magagandang bulaklak sa isang iglap ay nalagas lahat. At tanging ang mababang loob na si kawayan lamang ang sumunod-sunod sa ihip ng malakas na hangin. Siya ang nakatayo at di nasalanta. Ano po ang aral? Ang kayabangan o pagmamataas ay nagpapababa ng dangal ng tao, kaya't huwag magmamataas o maging mayabang. Maging tulad ng kawayan na mapagkumbaba, bagamat hindi siya kasing tikas ng ibang puno, hindi siya kasing dami ng bunga ng ibang puno, at hindi siya kasing gaganda ng bulaklak ng ibang halaman. Pero ang kawayan ay kapag dumating ang malakas na bagyo, siya ay matatag, malakas, gaya sa buhay ng tao. Madalas ay ito ang nangyayari at napapansin natin. Halimbawa, "Ay, yaman mo na, sikat ka na, tinitingala ka na, ang ganda-ganda mo, ang galing-galing mo, at ang tali-talino mo." Pero sa likod ng bawat tagumpay mo, yaman mo, ganda mo, may mga taong tahimik lang at hindi napapansin ang mga nasa likod noon. Ang mga trabahador o nagtatrabaho para sa atin. Kundi dahil sa kanila na nagpapakapagod din at nagpapakapuyat din, hindi tayo magtatagumpay sa buhay o gagandang buhay kung wala sila. Kaya huwag tayo magmamataas o magmamalaki. Dahil kung wala sila, di rin natin makakamtan ang lahat. Kaya pahalaga natin silang lahat. Kaya mga kabikers,
Alam niyo ba, lagi kong sinasabi sa mga anak ko, mahalin ang mga tauhan at kasambahay. Kundi dahil sa kanila, hindi sila makakapag-aral sa maayos na school at di sila makakaranas ng maayos na buhay. Kaya naman sobrang close ang mga anak ko sa mga tauhan ko. Di ko ito isinasabi para magmayabang, kundi para makita din ng iba ang kahalagahan ng mga taong mas mababa kaysa sa atin. Sabi nga sa Efeso 6:5-9, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa nang may buong katapatan, takot at paggalang na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyan nang may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon at hindi sa tao, sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninyo man, maging siya man ay alipin or malaya. At mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagmamalupitan. Huwag ninyong kalimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. Mga kabikers, please don't forget to like, share, and subscribe. See you on my next vlog. God bless. Bye-bye.